Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 12 ng Malasolo Leveling Zombie Edition. Habang naghahagis ng mga Molotov cocktail ang mga kalaban, agad namang rumesponde ang grupo ni Shanshan at Jiang Qi upang apulahin ang sunog. Napabulala si Shanshan na tama ang sinabi ng ating bida na may hindi magandang mangyayari bago pa man tuluyang sumiklab ang sakuna. Samantala, galit na galit naman ang ating bida na may dalang baril kasama si Chengbo at nagsabing titingnan nito kung sino ang naghahanap ng gulo. Pagkaakyat ng dalawa sa tower, agad namang namukhaan ng matanda ang isang lalaki at ang kotse nito na ito ang nakaalitan nila noon sa isang insidente sa kalsada. Napansin naman ng isang tauhan ni Kamote Driver na may tao sa tower, kaya agad siyang nagsumbong sa kanyang boss at agad naman nitong namukhaan ang ating bida at nagbanta na susunugin niya ang bahay nito kung hindi ito lalabas. Nagbanta rin ang ating bida sa Kamote na umalis kasama ang mga tauhan nito sa loob ng 5 minuto dahil kung hindi ay may masamang mangyayari sa kanila. Nagalit naman ang mga tauhan ni Kamote sa narinig nila kaya nagpakuha agad sila ng 2 pang kahon ng Molotov cocktail. Samantala, nag-notify naman ang system ng ating bida na may bagong task na i-eliminate ang mga kalaban nito. Nagtanong naman ang matanda kung ano ang kanilang gagawin at kung magbibigay ba sila ng warning shot. Sumagot naman ang ating bida na hindi na nila kailangang mag-warning shot sapagkat ang kanilang mga kalaban ay mga gangster na walang pakialam kung may masaktan sila, kaya't kailangan nilang ubusin ang mga ito bago pa man makapanakit ng mga inosenteng tao. Kasabay nito, itinutok niya ang kanyang baril sa kalaban at pinaputukan ito na nagresulta sa pagkakaputol ng kaliwang kamay ni Kamote. Napasabi naman ang ating bida na tila kinalawang na siya dahil sa kanyang pagmintis. Samantala, napaatras naman ang mga kalaban nang malaman nilang may baril ang ating bida at agad silang tumakbo patungo sa kanilang sasakyan upang tumakas. Ngunit hindi ito hinayaan ng ating bida at pinaulanan sila ng bala na nagresulta sa pagbagsak ng iilan at habang ang iba naman at si Kamote ay matagumpay na nakasakay at agad na inutusan ng driver na patakbuhin ito. Napasabi naman si Chengbo na patakas na ang mga kalaban ngunit confident na nagsabi ang ating bida na huwag itong mag-alala kaya niya pinili ang automatic rifle ay para sa ganitong sitwasyon at muling pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Napabulong naman si Chengbo sa kanyang sarili. Nagtatanong kung sino ba talaga ang ating bida dahil sa napaka-smooth nitong gumamit ng baril at sinabi rin niya na hindi niya iyon kayang gawin kahit noong nasa serbisyo pa siya. Tuluyan nang naubos ang grupo ni Kamote at nagbigay naman ng utos ang ating bida kay Chengbo na tawagin sina Jiang Qi at ang mga kasamahan nito upang linisin ang labas. Ngunit biglang naisip ng ating bida na nasa early stage pa lamang sila ng apocalypse. Kaya't minabuti niyang hayaan na lamang na maging zombie ang mga ito upang mapagpraktisan ni Jiang Qi at Shanshan. Dahil dito, sinabihan niya si Chengbo na huwag na lamang ituloy ang paglilinis. Naitanong naman ni Chengbo kung bakit at kung hahayaan na lamang ba nilang nakakalat ang mga ito sa kalsada. Agad namang sumagot ang ating bida na oo base sa kanyang plano. Samantala, may 2 puting kotse na mabilis ang takbo. Lulan nito sina Li Shuxiong, Kui Jing at ang kaibigan nito. Nagtanong naman si Li Shuxiong kay Xiaoya kung malapit na ba sila sa kuta ng ating bida at agad naman itong sumagot ng oo na may pabebeng tono. May napansin naman si Kui Jing sa kanyang kaibigan na sa tuwing kasama nila si Li Shuxiong ay ganoon ang tono nito kaya't napasabi ito sa sarili na akala niya ba na wala siyang alam sa mga binabalak nito. Dahil dito, pagkahinto ng kotse, agad niyang sinabihan si Xiaoya na lalakad na sila at nagulat naman ito dahil akala niya ay maiiwan lang siya sa kotse. Napasabi naman si Kui Jing na dapat sumama ito dahil alam niya kung saan ang kuta ng ating bida. Sumagot naman si Xiaoya na magpapaiwan na lang siya dahil masakit ang kanyang paa dahil sa suot niyang heels at tinuro na lang nito ang direksyon kung saan matatagpuan ang kuta ng ating bida. Dahil dito, sa pilitang hinila ni Kui Jing si Xiaoya at sinabihang huwag na itong magreklamo at samahan na lamang siya at sa huli wala nang nagawa ito kaya napasama na lamang. Samantala, tinawagan ni Li Shuxiong ang kanyang mga tauhan upang maghanda na
at binigyan niya sila ng tagubilin na sa oras na umandar ang kanyang sasakyan ay agad silang sumunod at agad naman itong nakuha ng kanyang mga tauhan. Habang naglalakad, natanong ni Xiaoya kung bakit siya isinama nito. Agad namang sumagot si Qijing na sinabing sa tingin ba niya ay mahuhulog siya sa mga panlilin lang nito. Sumagot naman ni Xiaoya na mali ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon dahil ang totoong pakay niya ay akitin ang ating bida. Samantala, naputol naman ang pag-uusap ng dalawa nang makita nila ang mga nakahandusay na tao. Sa takot, napasabi si Xiaoya na huwag na silang tumuloy dahil mukhang may naganap na barilan. Idinugtong pa niya na tila may ibang grupong nakalaban ang ating bida dahil sa supply at nasambit din nito na baka nasawi ang ating bida. Sumagot naman si Qijing na mas mahalaga pa ang mga supply kaysa sa ating bida at muling naghayag si Xiaoya na mas mabuting huwag na silang tumuloy at hayaan na lamang ang mga tauhan ni Li Shushong ang bahala sa lahat. Samantala, gumagapang naman si Kamote at pulang-pula ang mga mata nito dahil infected na ito sa virus. At dito natapos ang Chapter 12. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 13.